umaga, Kate at saka Dayan. Salamat sa panahon at time mo para mag-discuss natin tong topic natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon is the Millennium Development Goal Report. Ang Millennium Development Goal Report ay may 8 adhikain. Pag ba naririnig nyo itong Millennium Development Goal Report, ano ang tatakbo sa isipan nyo or sa imahinasyon nyo? Diba wala po tayong medyo background? Yes. Tapos ito nga yung tatalakayin natin. So, ang Millennium Development Goal Report na ito ay may 8 adhikain. Pero tayo ay magpo-focus o ating tatalakayin lamang yung 3 adhikain. So, ang una ay yung goal number 2 or adhikain na pangalawa. So, ang goal number 2 ay to achieve universal primary education. So, para sa inyo, ano ba ang mga karapatan ng mga babae? Karapatan na makapag-aral. Okay. So, karapatan na makapag-aral. Diba, yung notion kasi dito ngayon sa traditional na ang mga babae ay nasa bahay lang sila, nag-aalaga ng mga anak, gumagawa ng mga gawaing bahay, ganun. Pero ang karapatan din ng mga babae, karapatan natin na makapag-aral. Makapagtapos ng pag-aaral, magkakaroon ng trabaho at para may maganda tayong kinabukasan. Ganun. So, ayun, na hindi lamang ang mga babae para sa pag-alaga ng mga anak, ganun. So, ang target ng goal number 2 na ito ay to eliminate gender disparity or yung dapat kung may pagkapantay-pantay ang kasarian, babae ka man or lalaki. So, yun yung goal number 2. So, yung pangalawa nating itatakon ay yung goal number 3 na konektado din sa goal number 2 to promote gender equality and empowering women. So, dito, meron siyang focus yung dalawa. Yung pantay na pagtingin ng mga tao sa mga babae sa trabaho. So, next is more family-friendly policies for greater participation. Policies o yung patakaran para yung tayong mga babae ay magkaroon din ng tapang para tayo'y para magawa natin lahat ng mga dapat natin gawin. For example, yung part-time job. Dito sa goal number 3, ang part-time job dito is yung mga babae nagkakaroon ng dobleng trabaho. Isa sa trabaho sa pamilya, sa house, sa bahay, at saka pangalawa yung sa trabaho nila sa pagka nakapag-aral na sila, ganun. So, ayun. So, yung part-time job, yung family roles, the absence of adequate and affordable child care and elderly care facilities. So, itong goal number 3 na to ay meron ding gustong ipahatid na gusto nilang i-encourage yung work-family balance na kailangan yung mga babae din ay may time din sa family, sa work, ganun. Tapos, to enhance the quality to part-time jobs. Yun nga, para, yung example dito, pagkakaroon ng kaunting bakasyon, ganun, para sa family, para mag-relax din. Tapos, para ma-improve yung business productivity ng mga babae. Ayun. Tapos, lastly, yung goal number 5. Alam niyo ba yung goal number 5? So, yung goal number 5 na ayon sa mga babae ay yung improve maternal health. So, ayun. Yung mga nakikita natin dito sa mundong ito, pabata ng pabata yung mga nabubuntis, ganun. Pero yung sinasabi dito ng goal number 5, binibigyan tayo ng babala sa early childbearing or yung mga batang maagang magbubuntis o ganun. So, yung early childbearing is associated not only with the health risk to both a young mother and her child, but also with missed opportunities at school and work. So, siguro may na-encounter tayo or may nakikita tayong mga student, ganun na nagkaroon na ng mga anak, ganun. Diba? Sometimes meron silang regret na bakit kasi ginawa ko yun, ganyan.
So, madami silang namimiss na opportunity or yung mga nasasayang na oportunidad. So, dito din sa improving maternal health, uh, ini-enhance or sinasabi din dito or require na gumamit na lang ng contraceptive pills, mga ganun, mga para maiwasan yung pagbubuntis. Yun. So, dahil sa teknolohiyang ito, uh, dahil sa mga nangyayari dito sa ating mga kapaligiran, meron silang na-invento na medicine. Ito yung anti-retroviral medicine para makontrahan yung malaria at saka TB or tuberculosis. Ayun, so, ayun lang, i-wrap up ko lang, yung goal number 2, na karapatan ng mga babae na makapagtapos, makapag-aral. Yung goal number 3, yung to promote promote gender equality and empowering women. Tsaka yung pangatlo ay improving maternal health. So, yun, magandang umaga ulit. Tsaka maraming salamat sa tanong. Yun lang. Bye. Ayun lang. Tapos na. Nasave yun. Ikaw. Saan mo? Yan. Saan mo?